May bagong Honda ADV 350cc na netizens. Sa wakas, ang tagal nating inantay ito. Silipin natin kung sulit niya ba kanyang specs and features ngayong araw. Kahapon nga netizens, inilaunch na ni Honda ang kanilang bagong ADV 350 sa makina Moto Expo 2025. Sobrang dami talaga nagkagulo sa motorsiklo na ito at halo din ang opinyon na yung iba ay nagrereklamo kung bakit 350cc lang daw at bitin pa para sa expressway. Yung iba naman ay pinagtatanggol na sa ibang bansa nga naman ito unang inilabas at kailangan isaalang-alang natin na hindi ito ginawa talaga para sa Pilipinas at hindi ito mag-a-adjust doon sa legal displacement natin pagdating sa expressway. So, di pa naman natin nakikita kung sa papel ba ay magiging 400 ba ito or talagang 350cc. Parang yung X-Max, di ba? Madami ding may gusto nito pero hindi rin expressway legal. Madaming gumagamit ayun sa mga bandang Mindanao. Kasi doon ay wala namang kagaya sa atin na expressway na kailangan na at least 400cc. Magaganda pa yung kalsada nila, di ba? Ang tanong, nakakapasok ba si X-Max sa expressway? May mga nakakapasok pero do I recommend it? Siyempre hindi dahil hindi naman legal yun. So, napapagkamalan pa rin siyang maxi scooter. On the other hand, itong si ADV 350 netizens, ay syempre meron ding market. Kung yung Honda ADV 160 nga sobrang dami ng tumangkilik Yung pa kayang big brother niya, 350cc. Kung masyadong mahal sa inyo, yung 700cc na Honda X ADV, ay pwede nyo ilagay ito sa listahan ninyo. Isa sa bumuko sa attention ko is itong kulay pula netizens. Yung mukha pa lang niya, napaka-aggressive na. Maliit lang yung windshield niya at adjustable din, parang dun sa ADV 160. Parang kakaiba yung looks niya. Yung iba kasi nasanay na dun sa mga lumalabas ng mga ibang ADV brands dito sa Pilipinas. Pero pag tinignan mo talagang Honda is Honda pa rin talaga, no? May daytime running light siya, LED na mga ilaw. At para sa akin, ang pinakamagandang view ay yung kanyang side profile. Dahil dun mo makikita yung mga shapes and lines niya na talagang napakaangas. At ito nga yung red, yung mas nag-stand out sa akin. Yung kanyang pinaka-fender sa unahan ay hindi gaano mahaba. Naka-inverted telescopic fork na rin tayo sa unahan. Naka-gold na mags. Yung iba nga may nag-comment pa dun na netizens natin sa Blue App na naka-made in China daw yung kanyang gold na mags. Well, marami naman kasi tayo talaga mga products na galing naman sa China. Dito lang naman kasi sa atin sa Pilipinas, negative yung connotation sa China dahil naghahangad dito usually ng mura. So si China, gumagawa siya ng mga mura na yun kasi tinatangkilik ng Pilipino. Ngayon, kapag hindi ganong kaganda yung quality, syempre, sumasama naman yung paningin ng Pinoy. Going back sa Honda ADV 350 netizens, ay naka-Showa shock naman yung kanyang likuran na dual suspension din po. Tapos, ang isa sa nagustuhan ko dito ay Filipino height friendly siya. Kahit na mukha siyang big bike or maxi scooter talaga, ay abot pa rin siya ng short riders na kagaya ko. Dahil meron lamang itong 795mm na seat height. O, diba? Tapos, kapag umupo ka sa kanya, naka-upright sitting position lang siya. Tapos, pwede mo pang extend yung paa mo for a cruising style. And, iba rin talaga yung hulma ng kanyang upuan. Talagang naka-customize siya for our own comfort. Medyo may support yung lower back natin. Nakakasandal tayo ng konti. Meron pa rin namang comfortable space na enough for our pillion ride. For the engine naman, netizens, we have 330cc 4-stroke single overhead cam engine na naka-liquid cooled at ESP Plus na rin. Nagustuhan ko rin dun sa may bandang radiator niya. Kakaiba din yung kanyang air filter cover at saka panggilid na hindi kagaya dun sa mga ADV. Mas rugged yung looks nito. Syempre, naka-naked handlebar din tayo para mas rugged din yung pakiramdam habang minamaneho. Meron din tayong napakagandang TFT display with all the information that you need kagaya ng speedometer, orasan, at marami pang iba. Napansin ko rin doon sa kanyang digital meter panel netizens na meron na din po siyang traction control system. Meron din siyang hydraulic disc na braking system sa unahan at sa likuran na parehas pong naka-ABS. So, dual channel ABS na siya. Na sapat lang syempre for that displacement. Bore and stroke of 77 by 70.8mm at meron din compression ratio na 10.5:1 that can produce a maximum power of 21.5 kilowatts at 7,500 RPM and a maximum torque naman na 31.8 Newton meter at 5,250 RPM. Meron tong engine oil capacity na 1.8 liters at fuel tank capacity naman na 11.7 liters. Sapat na para sa 350cc engine. Ayon kay WMTC, we can expect na magkakaroon ito ng fuel consumption na 30 kilometers per liter. O, diba? Napaka-optimal na yan for this kind of bike. Nagustuhan ko rin ng pagiging simple ng kanyang taillight netizens. Sabi ng iba, may pagkahawig sa Winner X.
Nakahiwalay din syempre yung mga turn signals niya, tatak ADV, pati na rin doon sa may bandang front. Nakahiwalay din yung mga turn signals. Meron din tayong sapat na laki for our side mirrors at you all have the configurations that you need doon sa kanyang mga buttons. 188 kilograms pala to, netizens. Medyo magaan na rin siya for me, under 200 kilograms for this kind of scooter na masasabi na rin nating maxi scoot. Yun nga lang talaga, nabitin ng konti. Hindi ko rin masisisi iba kung bakit nanghihinayang sila. Kasi syempre, sold ka na eh. Pero naiabot pa sana na expressway legal para na-check na niya lahat ng hinahanap mo sa motorsiklo. Diba? Ang ground clearance naman nito ay mataas din, above average dahil 155 millimeters at hindi ka nasasayad sa mga humps o kaya naman pwede mo ipantawid ilog, kumalubak-lubak na kalsada, kayang-kaya. Dahil naka-dual sport tires din po pala ito. You can also use Geneos tires kung gusto mo naman na palitan siya ng pang road tires at talagang pang matagalan. For the tire size, we have 120/70 15 na tubeless tires sa front and 140/70 14 inches wheels naman na tubeless tires din sa likod. So 15 inches sa unahan, 14 inches naman sa likuran. Galing, no? Meron din tong wheelbase na 1,518 millimeters at overall dimensions na length of 2,200, width na 895 and height na 1,430 millimeters. So automatic transmission lang po ang motorsiklo na to, netizens, kaya gas and go ka na lang. Na isa sa mga gustong-gusto natin sa mga ADV, di ba? Ako mismo, netizens, na makita ko to sa personal, talagang pumukaw sa attention ko. Iba yung dating, lalo na itong kulay pula. Glossy yung approach nila, unlike dun sa ADV 160 na matte. Mas gusto ko kasi yung glossy sa motorsiklo. Masarap siyang pakintabin. Syempre, para mapanatili natin maganda yung kulay at vibrant yung kulay ng ating motorsiklo, ay gumagamit tayo ng Extreme One protection para dyan. Wala pa silang official price. Nung tinanong ko, netizens, di pa naman talaga siya magiging available right away sa market. So, magkakaroon pa ng announcement to be further announced pa kung magiging magkano yung SRP niya or yung kanyang suggested retail price. Syempre, doon pa lang din natin malalaman yung iba pa niya specifications. For now, it's just a gist. At least, meron na tayong idea kung sakali man na inaahin nyo siya as your next bike, diba? Para sa inyo, netizens, maganda ba itong Honda ADV 350? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next time? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, visit nyo naman kami sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Good day sa inyo, netizens. May bagong labas na motor ngayon si Honda ADV 350. Tingnan naman kung gano'ng kaganda, oh. Tingnan niyo yung front face niya, netizens. So, meron tayong daytime running light dito. Tapos hindi gano'ng kataas seat height nito. Abot kahit ang mga short riders. Inverted na rin tayo na telescopic force sa unahan. Naka-mags pa yung wheels niya. Tapos sa taas naman yung mga turn signals niya. Tsaka maliit lang yung pinaka-windshield niya dito sa unahan. Na adjustable din. We also have a fully digital meter panel, netizens. Ayun, oh, napakaganda nung display niya, oh. Kahit na tangaling tapat, napakalinaw niya. Tapos syempre, naked handlebar for more rugged look. Gusto ko dito yung seat niya. Napakaganda ng hulma ng seat niya. Keyless na rin po yan. Dito mo na rin bubuksan yung seat at saka yung fuel. So you can extend your feet. Cruising style naman. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung muffler nito, netizens. So, may baso na rin yung Showa shock niya dito. Dual sport tires din po tayo dito. Taillight, netizens. Napaka-modern din, oh. Maliit lang siya. Turn signals na nakahiwalay. Plate light din. Kung laki din ang seat storage, oh. I think kakasya dito ang isang full face helmet. 4-stroke, 4-valve, single overhead cam na liquid cooled na naka-ESP plus na rin, syempre. And we have a compression ratio of 10.5:1. 330cc to be exact, 77 by 70.8 millimeters bore and stroke, 21.5 kilowatts of max power, 31.8 Newton meters of maximum torque. Diba? Panalo na rin, no? Sa fuel consumption, 30 kilometers per liter ayon sa WMTC. Automatic transmission lang po ito, kaya gas and go ka na lang. 188 kg. Pwede sa mga beginners. Dalawa yung color na makikita natin dito, netizens. Red metallic at saka matte gunpowder black metallic. Para sa inyo, sulit ba siya? Comment nyo naman sa baba. Make sure to follow this page for more. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.